1,000-year plan of Satan. The reason why many people will take the mark of the beast is discussed in Revelation 13 verses 16 to 17. According to the Bible, Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Magandang gabi po. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang Mark of the Beast. So ito yung tatak ng halimaw, ang 666. So episode 6 na po tayo. Ano nga ba itong sinasabi ng Biblia na marka ng halimaw? Sandali po tayong mananalangin sa ating Diyos na nasa langit. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, buong puso kami nagpapakumbaba, Panginoon. Titiwala sa iyong mga salita. Naway ang aming pag-aaralan sa gabi ito, patuloy mong buksan ang aming mga spiritual na pag-iisip. Patuloy na kumilos ang banal mong espiritu sa lugar na ito. Dalangin ko po na lahat ng mga nakikinig yung mga salita, naway tumimo sa kanilang mga puso't isipan upang malaman mo nila, makilala kanila ng lubusan na mayroon ng Diyos na banal na dapat nilang alalahanin, mahalin, dakilain at sambahin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Bendisyonan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang masaganang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa bawat pamilya na makikinig sa salita ng ito. Salamat po, Ama na nasa langit. Ikaw sana po ang marinig nila ang boses mo, Panginoon, upang malaman po nila na mayroon ng Diyos na buhay na nasa langit, mabait, mapagmahal, at tunay nga na maunawain. Banal na Diyos na hindi nagbabago simula noon at magpakailan pa man. Ang Diyos ng katastasan, ang makapangyarihang Diyos na nasa langit. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito nga pong pag-aaralan na natin ang Mark of the Beast. Yung tatak ng halimaw ay 666. May mga nagpapahayag na ang marka ng halimaw ay patutupad at pamamagitan ng microchip. Meron namang tatak ng araw ng linggo, sealed na sa araw na ito ay pag-worship sa halimaw. At marami pang iba na naghayag nito. Sinasabi dito na kapag wala kang tatak ng 666 ay hindi ka pwedeng bumili o magbenta, pumasok sa trabaho, magnegosyo. Hindi ka rin pwedeng bumili ng bahay, lupa, at sa panahong ito ay magiging cashless na ang buong mundo. Wala ng pera na mahahawakan ang mga tao dahil nga cashless na. So magiging katulad na lang ito ng mga GCash, PayMaya o ano pa mang application na cashless. Sadyang napakahirap ang mararanasan ng mga tao na walang tatak ng halimaw. Katulad na sila ng isang wanted na kapag madalas ay madaling mahuhuli sapagkat nagkalat ang mga awtoridad o mga tauhan ng halimaw na laganap sa buong mundo. Magiging one-world government na ito at one-world order na rin na ipatutupad sa buong mundo. So dito rin mararanasan ng mahigpit at matinding paghihirap sa mga taong walang tatak ng halimaw, yung mga taong hindi nagpatatak, hindi sumunod sa halimaw. Makakaranas ng taggutom dahil hindi nga pwedeng mamili o magtrabaho kapag wala kang tatak ng halimaw. At dito rin magsisimulang usigin o i-persecute ang mga nananalig sa Diyos, ang mga Kristiyano, mga totoong Kristiyano, yung mga hindi nagpatatak sa halimaw na 666. Dahil nga cashless society, ang pera mo ay nasa application na. Ipapatupad ng government
At kapag wanted ka o pasaway ay mapipreeze ang pera mo at hindi mo na magagamit pambili ng pagkain o mga pangangailangan mo. So napakahirap po ang ganitong kalagayan. Ang marka nga ng halimaw ay 666 na katumbas ng bilang ng pangalan ng isang tao. Tatatakan ka sa noo o sa kanang kamay. So tandaan niyo po ito. Pwedeng sa noo o sa kanang kamay ang pagtatak ng halimaw. Katumbas niyo ng pangalan ng isang tao, ang 666. Ang tanong, mayroon pa bang pag-asa ang mga natatakan ng halimaw o ng 666? So basahin muna po natin sa Pahayag 14 verse 9 to 10. Basahin po natin. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong binuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. So, ibig sabihin dito, kapag tinatakan ka na ng halimaw ay pahihirapan ka sa apoy o asupre na ibig ipahiwatig dito ay ang impyerno. Ito po ang impyerno, ito po ang destinasyon ng mga demonyo, kasama na si Satanas, ang mga huwad na propeta at ang halimaw. Dito po sila dadalhin at susunugin. Araw at gabi po sila'y maghihirap, kasama ng mga taong walang pananampalataya, ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Unang-una po ang mga may tatak ng halimaw, sila po ay dadalhin dito sa impyerno. Yan po ang nakalagay na sa Biblia. So wala na po tayong mababago pa. Kung ano po ang nailagay sa Biblia, ito po ay mangyayari. Ito po ay mga prophecy na matutupad dahil ang Diyos ang nagsabi po nito. Na kanya po itong salita. Totoo nga bang wala ng pag-asa ang mga may natatakan ng halimaw? So, pakaisipin po natin. Basahin po natin sa Pahayag 16 verse 9. Nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos, na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. So, sa 16 verse 10 to 11, Pahayag, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito at napakagat dila sa kirot ang mga tao at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Sa pahayag naman sa 16 verse 9 at 16 verse 10 to 11 ay nagpapahiwatig ang salita ng Diyos sa huling sandali. Kung magsisi lang sila at hindi na sumamba sa halimaw at tumalikod sa kasalanan, ay pwede pa silang makaligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ating iintindihing mabuti ang aking binasa, na ang Diyos ay talagang mahabagin at magbibigay ng pag-asa sa mga gustong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Ganyan po kabuti ang ating Diyos, ang kanyang wagas na pagmamahal sa tao, na gusto talaga niyang maligtas ang lahat at maglingkod sa Kanya.
Awitan siya, paglingkuran, sambahin, at pasalamatan araw at gabi. Ngayon pa lamang po ay pagsisihan na po natin ang ating mga nagagawang kasalanan. Gumawa po tayo ng mabuti at tumulong sa kapwa na nangangailangan habang may oras pa po tayo. Dahil ayon sa ating mga ginawa dito sa lupa ay hahatulan po tayo ng Diyos. At alam na po natin na kapag masama ang ating ginawa ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang punta natin. Yan po ang nakalagay sa Biblia, ang mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sa dagat-dagatang apoy mapupunta. Sadyang mahabagin po ang ating Diyos at mapagmahal, mabait at banal. So binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na magbago, tumalikod po sa ating mga kasalanan, at maging matuwid at banal na katulad niya. So ipinababatid po dito ng ating Diyos na mahalin natin siya, sundin at gawin ang kanyang kalooban, paglingkuran at pagsumikapan na ipasok natin sa ating puso ang salita ng Panginoong Hesus at nang maisagawa o masunod natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Mahalin natin siya, sambahin at palaging pasalamatan, manalangin sa lahat ng oras na tayo ay laging magbasa rin ng Biblia. So, iyon lamang po ang ating napag-aralan. Naway kamtan niyo po ang pagpapala ng Diyos na nasa langit at nabuksan po ang inyong spiritual na pag-iisip. Binuksan po ng Diyos ang inyong spiritual na pag-iisip. Maraming salamat po sa gabing ito. Aming Ama na nasa langit, papalain kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, Amen. God bless po.